Sa likod ng mga gintong pader ng Hacienda del Sol, may isang lihim na unti-unting pumapatay sa reyna ng tahanang yon. Araw-araw, tahimik na pinagmamasdan ni Luningning Alpas ang unti-unting pagguho ng isipan ni Doña Maharlika del Sol. Isang ginang na minsang matalas ang isip, ngayoy ikinukulong na sa sariling silid, habang ang manugang na si Marahuyo ay nakangiting nag-aalaga. Ngunit ang bawat ngiting iyon may halong lason. Habang akala ng lahat ay sakit ng edad ang dahilan, may doktor na gabi-gabing pumapasok, si Dr. Silakbo. Dala ang isang gamot na unti-unting pumapatay sa alaala at lakas ni Doña Maharlika. At ang kapalit, isang pirma at ang buong kayamanan ng pamilyang Del Sol. Pagdating ni Banyuhay del Sol, ang tanging tagapagmana, lalong tumindi ang panganib. Sino ang kanyang paniniwalaan? Ang mapagkumbabang katiwala o ang magandang manugang na marunong magkunwari? Dahil isang maling desisyon lang at maaring mamatay ang katotohanan bago pa ito maisiwalat. Makinig hanggang dulo. Dahil sa kwentong ito, ang pagtataksil ay tahimik, ang lason ay may ngiti, at ang hustisya kailangang ipaglaban bago mahuli ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang hawak ang isang maliit na pakete ng pinatuyong halamang gamot. Hindi ito ang karaniwang tsaang ipinaghahanda niya para kay Doña Maharlika del Sol tuwing umaga. May kakaibang amoy ito, isang halimuyak na tila amoy lupa pagkatapos ng ulan, ngunit may kasamang pait na nanunuot sa ilong. Ito lang ang iinumin ni Mama. Ning, malinaw ang bilin ni Senyora Marahuyo kanina, kasabay ng isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Espesyal na timpla yan mula kay Dr. Silakbo para sa kanyang pagpapahinga. Ngunit para kay Luningning, ang salitang pagpapahinga ay may mas malalim at mas nakakakilabot na kahulugan sa mga nagdaang buwan. Dahan-dahan niyang isinalin ang mainit na tubig sa tasa at habang kumakalat ang kulay tsokolating likido, kasabay nitong kumalat ang kaba sa kanyang dibdib. Naalala niya ang Doña Maharlika ng nakalipas na taon, isang babaeng puno ng buhay, matalas ang pag-iisip at ang tawa ay nagbibigay sigla sa buong Hacienda del Sol. Siya ang ginang na tumayo bilang kanyang pangalawang ina nang magsimula siyang manilbihan dito 15 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ang ginang na yon ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Maingat na dinala ni Luningning ang tasa sa engrandeng silid tulugan ng matanda. Ang malawak na kwarto na dati puno ng liwanag at sariwang hangin mula sa hardin ay tila naging isang marangyang kulungan. Ang makakapal na kurtina ay laging nakasara at ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampshade sa tabi ng kama. Naabutan niyang nakaupo si Doña Maharlika sa gilid ng kama. Nakatingin sa malayo, blanko ang mga mata. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng malalim na gatla ng kalungkutan at pagkalito. Doña Maharlika, narito na po ang inyong tsaa. Malamig na sabi ni Luningning. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Sa isang saglit may kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Luningning at ang pagkakahawak na yon ay mahigpit at puno ng takot. Ning, halos pabulong na sabi ng ginang, nanginginig ang boses. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan, may lason. Bago pa man makasagot si Luningning, biglang bumitiw ang pagkakahawak ng matanda. Mabilis siyang dinalaw ng antok at marahang sumandal sa mga unan. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Luningning. Hindi ito ang unang beses na narinig niya iyon mula sa ginang. Ngunit sa tuwing sasabihin niya ito, lagi na lamang itong itinatanggi ng lahat bilang bahagi ng kanyang pagkalimot. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marahuyo. Suot ang kanyang pekeng ngiti at nag-aalalang mukha. Maganda siya, walang duda. Isang kagandahang tila sa isang anghel, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata
ay kayang magpabagsak ng isang demonyo. Mukhang pagod na si Mama, sabi niya. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ng biyenan. Ako na ang bahala sa kanya, Ning. Masyado mo siyang iniisip. Baka nakakalimutan mo, katulong ka lang dito. Ang huling mga salita ay sinabi niya ng mahina. Sapat lang para marinig ni Luningning. Isang malinaw na babala. Tumango na lamang si Luningning at lumabas ng silid. Dala ang kabang hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya sa pasilyo, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ng matanda. May lason. Kinagabihan, hindi mapakali si Luningning. Ang katapatan niya kay Doña Maharlika ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot kay Marahuyo. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Marahuyo para maglinis, isang gawain na madalas niyang ginagawa. Ngunit ngayong gabi, may iba siyang pakay. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga damit, nagpupunas ng alikabok, pero ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap. Sa ilalim ng kama, sa likod ng mga cabinet, sa loob ng mga drawer, wala. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bahagi sa sahig ng walk-in closet na bahagyang nakaangat, gawa sa kahoy ang sahig, at may isang piraso na tila hindi perpektong nakalapat. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, sinubukan niyang iangat ito. Isa itong lihim na kompartimento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na garapon na salamin. At sa loob ng garapon, naroon ang mga piraso ng pinatuyong balat ng kahoy, kamukhang kamukha ng mga nasa paketeng ipinapatimpla sa kanya ni Marahuyo tuwing umaga. Isinara niya ang kompartimento. At sa dilim ng silid, naramdaman niyang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi ito isang simpleng halamang gamot. Isa itong sikreto. At alam ni Luningning sa kaibuturan ng kanyang puso na ang sikretong ito ang dahan-dahang pumapatay sa babaeng itinuturing niyang pamilya. Ang sikretong natuklasan ni Luningning ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Bawat tunog sa loob ng Hacienda del Sol, ang bawat kaluskos ng dahon sa labas, ang bawat yabag sa pasilyo, ay parang dagundong na nagpapaalala sa kanya ng panganib na nakapalibot kay Doña Maharlika. At ngayon, maging sa kanya. Ang tulog niya ay binabagabag ng mga masasamang panaginip. Ang imahe ng garapon na may lamang balat ng kahoy ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magparamdam sa ibang mga kasamahan sa bahay, lalo na kay Manang Celia, ang matagal ng kusinera ng pamilya. Manang, napapansin niyo po ba? Parang lalong nanghihina si Doña Maharlika mula nang mag-umpisa ang bago niyang gamot. Sinubukan niyang sabihin isang umaga habang naghahanda sila ng agahan. Tiningnan siya ni Manang Celia nang may pag-aalala, ngunit may kasamang pag-iwas. Naku, Ning, hayaan mo na ang mga doktor ang mag-isip niyan. Trabaho lang tayo. Mahirap nang makialam sa hindi natin sakop, sagot nito, at mabilis na ibinaling ang atensyon sa niluluto. Naramdaman ni Luningning ang pader na namamagitan sa kanila. Isang pader ng takot. Walang sino man ang gustong maging kalaban ng maganda at maimpluwensyang si Senyora Marahuyo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Luningning ang tunay na pag-iisa. Ang pag-asang makahanap ng kakampi ay biglang sumibol ng mabalitaan niyang uuwi na si Senyorito Banyuhay mula sa isang mahabang business trip sa Europa. Si Banyuhay, ang nag-iisang apo ni Doña Maharlika, ang tagapagmana ng lahat. Bagamat kilala siyang seryoso at medyo malayo sa mga katulong, alam ni Luningning na mahal nito ang kanyang lola. Baka sakaling siya ay makinig. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad naglaho sa mismong umaga ng pagdating ni Banyuhay. Habang naghahain si Luningning ng almusal, bumukas ang pinto ng dining hall
At pumasok si Banyuhay. Matikas ang kanyang tindig sa suot na business suit, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng umaga sa Tagaytay. Kasunod niya si Marahuyo, nakakapit sa kanyang braso na tila isang mamahaling palamuti. Mahal, kumusta ang tulog mo? Ipinahanda ko ang lahat ng paborito mo. Malambing na sabi ni Marahuyo. Hinalikan ng pisngi ng asawa. Thank you, love. Sagot ni Banyuhay, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa pagbabasa ng mensahe sa kanyang telepono. Sinubukan ni Luningning na salubungin ang tingin ni Banyuhay. Gusto niyang iparating sa pamamagitan ng kanyang mga mata ang pangangailangan, ang pagmamakaawa, ang babala. Ngunit hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Para sa kanya si Luningning ay parte lamang ng muebles, isang aninong gumagalaw para magsilbi. Pagkatapos ng almusal, nakita ni Luningning mula sa di kalayuan kung paano hinila ni Marahuyo si Banyuhay papunta sa hardin. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang bawat galaw. Ang paraan ng pagsasalita ni Marahuyo ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa braso ng asawa. Iginuhit ni Marahuyo ang isang larawan para kay Banyuhay, isang larawan kung saan si Luningning ay isang naiinggit at problemadong katulong na nagkakaroon ng mga kakaibang ideya tungkol sa gamot ni Doña Maharlika. Ang epekto ng lasong ibinulong ni Marahuyo ay naramdaman ni Luningning ng hapong iyon. Ipinatawag siya ni Banyuhay sa aklatan. Tumayo si Banyuhay mula sa kanyang malaking silyang gawa sa nara. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang emosyon. Ning, simula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nakarating sa akin na labis ang iyong pag-aalala sa lola ko. Pinapahalagahan ko ang iyong katapatan sa kanya. May bahagyang pag-asa na sumilay sa puso ni Luningning. Senyorito, totoo po. Ang tsaa na. Pero pagputol ni Banyuhay at ang lamig sa kanyang boses ay tila kayang magpayelo ng buong silid. May mga hangganan ng lahat. Gawin mo lang ang trabaho mo. Ang asawa ko at si Dr. Silakbo ang nakakaalam kung anong makabubuti sa lola ko. Maliwanag ba? Gumuho ang mundo ni Luningning. Ang huling pag-asa niya ay siya pa mismo ang nagbaba ng hatol. Wala siyang nagawa, kundi tumango. Pigil ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Opo, senyorito. Habang papalabas siya ng aklatan, ramdam niya ang titig ni Banyuhay sa kanyang likuran. Isang titig ng pagdududa at babala. Kinagabihan, habang naglilinis si Luningning sa pasilyo malapit sa sala, narinig niya ang boses ni Marahuyo na may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay matigas at puno ng pagkaapura. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakaawang na pinto, sapat lang para marinig ang usapan. Oo, nandito na siya. Sabi ni Marahuyo sa kausap na alam ni Luningning ay si Dr. Silakbo. Pero kailangan nating bilisan. Nagiging problema na ang katulong. Masyado siyang mapakialam. Kanina, sinubukan na naman niyang kausapin si Banyuhay. May sandaling katahimikan. Gawin mo ang dapat mong gawin. Pagpapatuloy ni Marahuyo, mas mababa at mas mapanganib ang tono. Siguraduhin mong sa susunod na linggo, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay na natin. Oras na para tapusin ito. Napatakip si Luningning sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ang mga salitang yon ay isang sentensya. Hindi na lang buhay ni Doña Maharlika ang nasa panganib. Ngayon, pati na rin ang sa kanya. Ang mga salita ni Marahuyo ay parang kamandag na kumalat sa buong sistema ni Luningning. Oras na para tapusin ito. Hindi na ito simpleng hinala. Isa na itong karerahan laban sa oras. Walang maniniwala sa kanya. Si Banyuhay ay bulag sa pagmamanipula ng kanyang asawa. Ang ibang kasambahay ay takot. Si Doña Maharlika ay walang lakas para ipagtanggol ang sarili. Kung may gagawa ng paraan, dapat ay siya na iyon. At dapat ay ngayon na. Puno ng determinasyon,
Binuo ni Luningning ang kanyang plano. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng tapang, isang tapang na isinilang mula sa pagmamahal at katapatan. Hating gabi, nang ang buong hasyenda ay balot na sa katahimikan, muli niyang tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa silid ng mag-asawa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat anino ay tila isang nagmamasid na kaaway. Maingat niyang pinihit ang siradura. Pumasok siya sa walk-in closet, diretso sa lihim na kompartimento sa sahig, gamit ang isang panyolitong maingat na inihanda. Kumuha siya ng ilang piraso ng misteryosong balat ng kahoy. Hindi sapat para mapansin ni Marahuyo, ngunit sapat para sa kanyang kailangan. Binalot niya ito ng mahigpit at itinago sa kanyang bulsa. Sa loob ng ilang segundo, nakalabas na siya ng silid, walang bakas na iniwan maliban sa amoy ng takot na pilit niyang itinatago. Kinabukasan, ginamit niya ang kanyang naka-schedule na araw ng pahinga. Sa halip na magpahinga, sinimulan niya ang isang mahalagang paglalakbay. Sumakay siya ng bus, papalayo sa malamig, at mapanlinlang na karangyaan ng Tagaytay. Pabalik sa lugar kung saan siya isinilang, ang maliit at simpleng baryo ng mga mangingisda, ang Baryo Amihan. Habang tumatakbo ang bus, ang mabigat na pakiramdam sa Hacienda del Sol ay unti-unting napapalitan ng sariwang simoy ng hangin mula sa dagat. Dito ang mga tao ay simple, ang buhay ay payak. Ang tanawing ito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ipinapaalala nito sa kanya kung ano ang tama at totoo, mga bagay na tila nawawala na sa loob ng hasyenda. Pagdating sa baryo, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dumiretso siya sa maliit na dampa sa dulo ng baryo, ang tahanan at tindahan ni Lolo Cadyo, ang pinakamatandang albularyo sa kanilang lugar. Ang amoy ng iba't ibang pinatuyong dahon, ugat at bulaklak ay sumalubong sa kanya, isang amoy na para sa kanya ay amoy ng lunas at pag-asa. Apollo Ningning, nagbalik ka, bati sa kanya ng matanda. Isang ngamang ngiti ang mababakas sa kulubot nitong mukha. Lolo Cadyo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. May mahalaga po akong sadya, sagot niya. Inilabas ang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na inilatag ang mga piraso ng balat ng kahoy sa ibabaw ng mesa. Napakunot ang noo ni Lolo Cadyo. Kinuha niya ang isang piraso, inamoy ito at tiningnan ng malapitan sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho. Saan mo nakuha ito, Hija? Tanong niya. Ang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sa pinagtatrabahuhan ko po. Ipinapainom po ito sa aking alaga. Bilang tsaa. Umiling si Lolo Cadyo at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang damdaming hindi pa nakikita ni Luningning dati. Takot. Ito ay balani diwa, mahinang sabi ng matanda. Isang makapangyarihang halaman. Sa tamang sukat, 1 o 2 beses sa isang buwan, ito ay mabisang pampakalma, pampatulog. Tumigil siya sandali, tila nag-aalinlangan kung dapat ba niyang ipagpatuloy. Pero dugtong niya at ang kanyang boses ay naging isang babala. Kung ito ay ipapainom araw-araw, kahit sa maliit na dosis lang, ang balani diwa ay nagiging lason. Isang lason na hindi pumapatay ng katawan, kundi ng isipan. Dahan-dahan itong kinakain ang mga alaala. Sinisira ang diwa. Hanggang sa ang taong umiinom nito ay maging isang buhay na bangkay, isang sisidlan na walang laman. Hanggang sa wala nang matira, ang bawat salita ni Lolo Cadyo ay parang mga punyal na sumaksak sa puso ni Luningning. Ang paghinga niya ay tila tumigil. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang paghina ni Doña Maharlika, ang pagkalito, ang mga blangkong titig, ang mga salitang may lason. Hindi ito isang simpleng pagkulong.
Ito ay isang dahan-dahan, kalkulado, at malupit na pagpatay sa pagkatao ng kanyang donya. Ang biyahe pabalik sa hasyenda ay puno ng bigat at pagkaapura. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang alaga. Gabi na nang makarating ang bus sa terminal. Mula roon, sumakay siya ng tricycle pabalik sa hasyenda. Habang papalapit siya sa malaking tarangkahan, napansin niya ang isang itim at eleganteng kotse na nakaparada sa labas. Hindi niya ito kilala. Naglakad siya papasok sa gate at habang ginagawa niya iyon, bumukas ang ilaw sa loob ng kotse. Nakita niya ang taong nasa driver's seat. Si Dr. Silakbo. Hindi ito gumalaw. Nakaupo lang ito roon, nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito, kahit sa dilim, ay tila mga patalim na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Isang tingin na nagsasabing alam niya. Alam niya kung saan siya nanggaling. At alam na niya ang katotohanan. Nasa loob ng kanyang malawak na aklatan, si Banyuhay del Sol na papaligiran ng mga libro tungkol sa ekonomiya at pamamahala ng negosyo. Ngunit ang mga numero at stratehiya sa kanyang harapan ay hindi makuha ang kanyang buong atensyon. Hindi siya mapakali. Mula pa kaninang umaga, pagkatapos ng kanyang malamig na pakikipag-usap kay Luningning, may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mga mata ng kanilang kasambahay. May nakita siyang hindi niya maipaliwanag sa mga yon. Hindi kasinungalingan, kundi purong takot at desperasyon. Ngunit ang lohika ng kanyang isipan ay mas malakas. Sino ang mas paniniwalaan niya? Ang isang katulong na bigla na lang nagkaroon ng mga kakaibang teorya, o ang kanyang mapagmahal na asawa at ang isang respetadong doktor? Malinaw ang sagot. Pilit niyang iwinaksi ang imahe ni Luningning sa kanyang isip at ibinalik ang focus sa trabaho. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Marahuyo, ang kanyang mukha ay nababalot ng lungkot. Agad na napalitan ng pag-aalala ang anumang pagdududa sa isip ni Banyuhay. Mahal, may problema ba? Tanong niya. Tumayo para salubungin ito. Humikbi si Marahuyo. Isinubsob ang mukha sa dibdib ni Banyuhay. Hindi ko sana sasabihin sa'yo kasi ayokong dagdagan ang iniisip mo. Pero may nawawala. Anong nawawala? Ang kwintas, sabi ni Marahuyo. Ang boses ay basag. Yung kwintas na regalo sa akin ni Lola Maharlika noong kasal natin. Hindi ko mahanap kahit saan. Para kay Banyuhay, ang kwintas na yon ay hindi lang alahas. Simbolo yon ng pagtanggap ng kanyang lola kay Marahuyo. Ang pagkawala nito ay parang isang personal na atake sa kanilang pamilya. Saan mo huling nakita? Seryosong tanong niya. Kagabi, bago ako matulog, nasa ibabaw ito ng aking vanity table at sining lang ang pumasok sa kwarto natin kaninang umaga para maglinis habang naliligo ako. Sabi ni Marahuyo, tila nag-aatubiling idugtong ang pangalan ni Luningning. Mahal, ayokong magbintang. Pero, di ba't kakaiba ang mga kinikilos niya nitong mga nakaraang araw? Sinabi pa sa akin ni Dr. Silakbo na baka dumadaan siya sa matinding stress o depresyon. Baka napipilitan lang siyang gawin ang isang bagay na hindi niya gusto. Ang mga salita ni Marahuyo ay tila mga pako na ipinupukpok sa kabaong ng pagtitiwala ni Banyuhay kay Luningning. Ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang asawa ay sapat na para burahin ang anumang bakas ng duda. Halika, sabi ni Banyuhay. Ang boses ay matigas na. Kakausapin natin siya. Teka, mahal, pigil ni Marahuyo. Baka naman wala sa kanya. Baka mas mabuting tingnan muna natin ang gamit niya nang hindi niya alam. Ayokong mapahiya siya kung nagkakamali lang ako. Ang mungkahi ay tila makatwiran, isang kilos ng kabaitan. Pumayag si Banyuhay. Lingid sa kaalamang ito ay bahagi ng isang masalimuot na bitag. Pinuntahan nila ang maliit na silid ni Luningning sa quarters ng mga katulong.
Simple lang ang silid, malinis at maayos. Nagbigay ito ng kaunting pag-aalinlangan kay Banyuhay. Tila hindi ito ang silid ng isang magnanakaw. Ngunit si Marahuyo, na may mga luhang namumuo sa mata, ay nagsimulang maghalongkat. Binuksan niya ang maliit na aparador. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may isang lumang lata ng biskwit. "Ano ito?" tanong ni Marahuyo. Binuksan niya ang lata. Sa loob, sa ibabaw ng ilang lumang litrato at sulat, kumikinang ang isang pamilyar na bagay. Ang kwintas na may diamante. Ang regalo ni Doña Maharlika. Isang matinding galit ang pumuno sa pagkatao ni Banyuhay. Ang huling hibla ng pagtitiwala ay naputol. Pakiramdam niya ay tinraidor siya sa sarili niyang pamamahay. Sakto namang dumating si Luningning mula sa kanyang day off, ang mukha ay pagod, ngunit puno pa rin ng determinasyong dala ng natuklasan niya sa Baryo Amihan. Laking gulat niya nang makita sina Banyuhay at Marahuyo sa labas ng kanyang silid. Hawak ni Marahuyo ang kwintas. "Senyorito, senyora, huwag mo na akong tawaging Senyorito Luningning," malamig na sabi ni Banyuhay. Ang bawat salita ay may bigat. "Paano mo nagawa ito? Pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita sa iyo ng pamilya namin, ng lola ko? Hindi po, hindi po akin yan. Isang patibong po ito." Desperadong katwiran ni Luningning. Tumingin siya kay Marahuyo na ngayon ay umiiyak na sa balikat ni Banyuhay. "Senyorito, maniwala po kayo sa akin. Ang totoong panganib ay nasa tiyaa ni Doña Maharlika. Ang bala ni Diwa." "Tumigil ka na!" sigaw ni Banyuhay. Ang galit ay umabot na sa sukdulan. Ang pagbanggit sa tiyaa ay tila isang desperadong kasinungalingan para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Isang magnanakaw na, sinungaling pa. "Nakikita ko na ang lahat ngayon. Ito pala ang dahilan ng mga kwento mo. Para sirain ang tiwala namin kay Marahuyo. Hindi po totoo yan. Pakiusap, maniwala po kayo." Pagmamakaawa ni Luningning, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mukha ni Banyuhay ay sarado na. Tila isang pader na bato. Wala nang makakapasok na anumang paliwanag. "Hindi na kita pwedeng pagkatiwalaan," deklara niya. Ang boses ay pinal at walang awa. "Umalis ka na sa pamamahay na ito. Ngayon din." Ang pagpapaalis kay Luningning ay dapat nagdulot ng kapayapaan sa isipan ni Banyuhay. Dapat ay naramdaman niya ang ginhawa na naalis na ang isang traidor sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip, isang hindi maipaliwanag na kabigatan ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang Hacienda del Sol, na dapat ay mas payapa ngayon, ay tila mas naging malungkot at mas madilim. Sa bawat sulok ng bahay, nakikita niya ang anino ni Luningning. Sa kusina, sa hardin, sa pasilyo, nasanay siyang makita ang tahimik ngunit matapat nitong presensya sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang pagkawala nito ay lumikha ng isang puwang na hindi kayang punan ng karangyaan ng kanilang tahanan. "Mas mabuti na rin yon, mahal, para matahimik na si Mama," sabi ni Marahuyo habang magkatabi sila sa hapunan. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hungkag. May kung anong hindi tama. Isang gabi, 3 araw matapos niyang paalisin si Luningning, hindi siya makatulog. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, napadaan siya sa silid ng kanyang lola. Narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa loob. Isang ungol, isang bulong. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanging ilaw ay mula sa siwang ng bintana na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Nakita niya ang kanyang Lola Maharlika, nakaupo sa kama, hindi natutulog. Tila ito ay nasa isang panaginip kahit gising. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan at ang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi magkakaugnay. Ang hardin, ang mga rosas, Lumapit si Banyuhay, umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang lola. "Lola, ako po ito,
Si Banyuhay, mahina niyang sabi. Tumingin sa kanya ang matanda, ngunit tila hindi siya lubos na nakikilala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Pagkatapos ay muli siyang bumulong, mas malinaw sa pagkakataong ito. Ang hardin, ang balani diwa. Huwag, Marahuyo. Huwag. Isang malakas na kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Banyuhay. Balani diwa. Ang salitang iyon. Ang kakaibang salitang iyon. Iyon ang salitang paulit-ulit na sinisigaw ni Luningning sa kanya noong araw na yon habang umiiyak at nagmamakaawa. Tangang totoong panganib ay nasa tsaa ni Doña Maharlika, ang balani diwa. Noon, ang salitang yon ay parang isang walang kahulugang dahilan mula sa isang desperadong magnanakaw. Ngunit ngayong narinig niya ito mula mismo sa mga labi ng kanyang lola, isang pangalan ng halaman na binigkas ng may takot, ang lahat ay biglang nagbago. Parang mga piraso ng isang palaisipan na biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang paghina ng kanyang lola na nagsimula ng si Dr. Silakbo ang naging doktor nito. Ang paggigiit ni Marahuyo na siya lamang ang dapat magtimpla ng espesyal na tsa. Ang kakaibang amoy sa tasa tuwing umaga. Ang pag-alis ng lahat ng dating katulong na malapit sa kanyang lola. At higit sa lahat, ang takot sa mga mata ni Luningning. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi na para matulog. Ang kanyang isip ay tumatakbo, nag-uugnay ng bawat detalye. Posible kayang nagsasabi ng totoo si Luningning? Posible kayang ang lahat, ang nawawalang kwintas, ang pag-iyak ni Marahuyo ay isang napakahusay na pag-arte lamang? Isang patibong para alisin ang nag-iisang taong nakakita sa katotohanan? Ang ideya ay napakasama, napakasuklam, na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Ngunit ang salitang balani diwa ay patuloy na umuulit sa kanyang utak na parang isang sirang plaka. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi siya pwedeng magkamali. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa mahanap ang isang pangalan. Marco Reyes, isang dati niyang kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isang kilalang botanist at researcher sa isang unibersidad. Kahit hating gabi na, tinawagan niya ito. Hello? Banyuhay? Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. Napatawag ka? May problema ba? Marco, sorry sa abala. May itatanong lang sana akong importante. Sabi ni Banyuhay. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pamilyar ka ba sa isang halaman o isang uri ng kahoy na ang tawag ay balani diwa? Natahimik ang kabilang linya. Narinig ni Banyuhay ang pag-upo ni Marco. Tila biglang nagising ang diwa nito. Saan mo narinig ang pangalang yan, Banyuhay? Seryosong tanong ni Marco. Isang lumang kwento lang, nabanggit sa akin. Bakit bako? Hindi yan basta-bastang halaman, paliwanag ni Marco. Ito ay isang uri ng ethnobotanical. Bihira lang ito at kadalasang ginagamit ng mga albularyo sa mga liblib na probinsya. Mayroon itong neurotoxic properties. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Banyuhay, nararamdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa maliit na dosis, pampakalma. Pero kung ipaiinom ng tuloy-tuloy, sinisira nito ang mga neural pathways sa utak. Nagiging sanhi ito ng memory loss, pagkalito, hallucinations, tila unti-unting binubura ang pagkatao ng isang tao. Napapikit si Banyuhay. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon ng kanyang pinakamasamang kinatatakutan. Marco, reversible ba ang epekto nito? Muling natahimik si Marco at ang katahimikan na yon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pare, sabi ni Marco sa wakas at ang kanyang boses ay puno ng babala. Delikado yan. Ginagamit yan sa mga probinsya para makalimot ang isang tao permanently.
Nang ibaba ni Banyuhay ang telepono, nanginginig na ang kanyang buong katawan. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Nagkamali siya, isang napakalaki at nakamamatay na pagkakamali. At ang pagkakamaling iyon ay maaaring maging sanhi ng buhay ng kanyang lola. Nakatayo si Marahuyo sa harap ng isang floor-to-ceiling na bintana sa isang mamahaling lounge bar sa Maynila. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Hawak niya ang isang kopita ng pinakamamahaling champagne at sa bawat paglagok, nararamdaman niya ang tamis ng tagumpay. Sa wakas, wala na ang sagabal, wala na si Luningning. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Napakasimple lang pala. Isang maliit na dula-dulaan, ilang patak ng pekeng luha, at isang ninakaw na alahas. Agad na naniwala si Banyuhay, ang kanyang hangal at mapagmahal na asawa. Ang mga katulad ni Luningning, ang mga mababait, ang mga matatapat, sila ang laging unang natatalo sa mundong ito. Mukhang maganda ang gabi mo, mahal. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Dumating na si Dr. Alaric Silakbo, umupo sa silyang katapat niya at umorder ng whiskey. Ang mahal na tawag nito sa kanya ay hindi naglalaman ng pagmamahal, kundi ng isang mahabang kasaysayan ng mga lihim at kasalanan. Naging mas maganda pa, ngayong wala na ang maliit na peste sa hasyenda. Sagot ni Marahuyo, hindi inaalis ang tingin sa mga ilaw sa labas. Mag-ingat ka pa rin, Marahuyo. Ang isang sugatang daga ay maaaring mangagat. Paalala ni Silakbo. Hinarap siya ni Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang mag-alala, Alaric. Ako ang pusa sa larong ito. At alam nating dalawa kung ano ang nangyayari sa mga daga kapag naglalaro ang pusa. Sila ay hindi lang basta magkasabwat. Ang kanilang ugnayan ay nagsimula pa noong kolehiyo, isang relasyong puno ng pagnanasa at ambisyon. Sila ang dalawang taong gagawin ang lahat para umangat sa buhay kahit pa mayroon silang tapakang ibang tao. Ang kanilang pinakamalaking sikreto, isang kaso ng medical malpractice na pinagtakpan nila taon na ang nakalipas, ang siyang nagbigkis sa kanila sa isang sumpaan ng katahimikan. Malapit na, sabi ni Silakbo. Isang malaking pirma na lang mula kay Banyuhay at ang lahat ng assets ni Doña Maharlika ay mapupunta sa ilalim ng iyong pangangasiwa bilang kanyang taga-alaga. Dapat lang, sabi ni Marahuyo, dahil nauubos na ang pasensya ko. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-vibrate ang telepono ni Marahuyo. Isang numero na hindi nakarehistro. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kumpiyansa ay napalitan ng kaba. Tumayo siya at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Hello? Hindi marinig ni Silakbo ang nasa kabilang linya, ngunit nakikita niya ang epekto nito kay Marahuyo. Ang pamumutla ng kanyang mukha. Ang panginginig ng kamay na may hawak sa telepono. Sinabi ko nang kailangan ko pa ng oras. Narinig niyang pabulong na sabi ni Marahuyo. Malapit na. Makukuha ko na ang pera. Huwag niyo lang siyang gagalawin. Pakiusap. Nang ibaba niya ang tawag, ang babaeng puno ng kumpiyansa kanina ay naglaho. Sa harap ni Silakbo ngayon ay isang babaeng desperada at natatakot. Ang mga pating, tanong ni Silakbo. Tumango si Marahuyo, ang mga mata ay nanlalaki. Binibigyan na lang nila ako ng 1 linggo. Kung hindi, sisingilin nila ang utang ko gamit ang buhay ng kapatid ko. Ang kanyang pagiging maluho, ang kanyang pagsusugal, lahat ng ito ay nagbaon sa kanya sa isang malaking utang sa mga taong hindi marunong magpatawad. Ang yaman ng mga Del Sol ay hindi na lamang isang ambisyon. Ito na ang kanyang tanging kaligtasan. Bumalik siya sa mesa, ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng galit. Kailangan nating bilisan, sabi niya, ang boses ay naging matigas. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa.
Kailangan kong makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Anong ibig mong sabihin? Doblehin mo ang dosis, utos niya. Hindi, triplehin mo. Kailangan kong tuluyan ng mawala ang kanyang pag-iisip para maideklara siyang incapable. Kailangan kong makuha ang medical certificate mula sa iyo bago matapos ang linggong ito. Marahuyo, masyadong delikado yan. Katwiran ni Silakbo. Maari itong maging sanhi ng permanenteng pinsala. O mas malala pa. Wala na akong pakialam, sigaw ni Marahuyo. At sa isang iglap, isang baso ng alak ang kanyang ibinato sa pader na lumikha ng malakas na ingay. Gawin mo ang sinabi ko. Samantala, sa Hacienda del Sol, si Banyuhay na puno ng bagong tuklas na katotohanan ay gumawa ng isang hakbang na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Gamit ang isang maliit na spy camera na binili niya sa syudad na halos kasing laki lang ng isang butones, maingat niya itong ikinabit sa isang picture frame sa loob ng silid ng kanyang lola. Isang frame na may perpektong anggulo sa kama at sa mesang pinagpapatungan ng tsaa. Kailangan niya ng ebidensya, isang patunay na hindi mapapasubalian. Gabi na nang bumalik si Marahuyo sa hasyenda, ang kanyang magandang mukha ay muling naging kalmado, isang perpektong maskara para itago ang halimaw sa loob. Pumasok siya sa silid ni Doña Maharlika. "Mama, kamusta na po kayo?" Malambing niyang sabi sa natutulog na matanda. "Oras na po para sa inyong pampaginhawang tsaa." Kinuha niya ang garapon ng bala ni Diwa. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, kumuha siya ng isang pirasong mas malaki kaysa sa dati. Dinurog niya ito sa kanyang mga daliri nang may panggigigil at inihulog sa tasa. "Kaunting tiis na lang, Mama," bulong niya sa tabi ng tainga ng matanda. Isang bulong na puno ng kamandag. "Mapapa sa akin din ang lahat. At pagkatapos, maaari ka nang magpahinga ng tuluyan." Sa kanyang opisina, sa kabilang panig ng hasyenda, nanonood si Banyuhay sa kanyang laptop. Ang bawat galaw, bawat salita, bawat butil ng dinurog na kahoy na nahuhulog sa tasa, lahat ay malinaw na nakikita niya sa live feed. Hindi siya kumurap, hindi siya gumalaw. Tanging ang pagkuyom ng kanyang mga kamao ang nagpapakita ng nag-aalab na galit sa loob niya. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buo, ay isa palang demonyo na nag-aanyong anghel. At nasaksihan niya mismo ang tangka nitong pagpatay. Ang biyahe ni Banyuhay patungo sa Baryo Amihan ay isang paglalakbay ng pagsisisi. Bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang mamahaling sasakyan sa bakubakong kalsada ay parang isang hampas sa kanyang konsensya. Ang hangin ng Tagaytay na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila sinasakal siya ngayon, puno ng bigat ng kanyang pagkakamali. Ang mukha ni Luningning, ang kanyang mga matang puno ng luha, ang kanyang tinig na nagmamakaawa, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya nagawang ipagtabuyan ng taong buong pusong nagmamalasakit sa kanyang lola at niyakap ang isang ahas sa kanyang tabi? Habang papalapit siya sa baryo, ang mga nagtataasang gusali at malalawak na mansyon ay napalitan ng mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at pawid ang map. Ang amoy ng polusyon ay napalitan ng amoy alat ng dagat. Dito, sa mundo ni Luningning, ang lahat ay totoo. Walang maskara, walang pagkukunwari. Isang bagay na kinalimutan na niya sa sarili niyang mundo. Itinabi niya ang kanyang kotse na tila isang alien sa simpleng kapaligiran at nagtanong-tanong. Hindi nagtagal. Itinuro sa kanya ang isang maliit na bahay kubo na nakaharap sa dagat. Doon, nakita niya si Luningning. Nakatayo ito sa dalampasigan, nakatingin sa malayo. Sa papalubog na araw, ang hangin ay marahang naglalaro. Sa kanyang buhok, wala na ang uniforme ng isang katulong. Suot niya ngayon ay isang simpleng bestida. Ngunit ang lungkot sa kanyang mga balikat ay mas mabigat pa
kaysa sa anumang kasuotan. Dahan-dahang lumapit si Banyuhay, ang bawat hakbang ay puno ng bigat. Nang maramdaman ni Luningning ang kanyang presensya, lumingon ito. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat. Pagkatapos ay ng pag-iwas at sakit. Agad itong tumalikod, tila ayaw na siyang makita. Ning, tawag ni Banyuhay. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay ng alon. Hindi lumingon si Luningning. "Umalis na po kayo, senyorito," sabi niya. Ang tinig ay malamig. "Wala na po akong pwedeng manakaw dito." Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Banyuhay na parang kutsilyo. Deserve niya iyon. Deserve niya ang lahat ng galit nito. "Alam ko na ang lahat," sabi niya. "Ning, pakiusap, humarap ka sa akin." Dahan-dahang humarap si Luningning at nakita ni Banyuhay ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Alam ninyo na po. Ngayon yun lang. Huli na po ang lahat. Baka sa mga oras na ito, kung ano na ang nangyayari kay Doña Maharlika." "Hindi pa huli ang lahat," sabi ni Banyuhay, at sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kahinaan na matagal na niyang itinatago. "Patawarin mo ako, Ning. Nagkamali ako. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan dahil iyon ang pinakamadaling paniwalaan. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig sa'yo. Patawarin mo ako sa ginawa kong pagtataboy sa'yo." Ang kanyang mga salita ay taos-puso. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Nakita ito ni Luningning sa kanyang mga mata. Inilabas ni Banyuhay ang kanyang telepono. Pinakita niya ang video. Napanood ni Luningning ang karumaldumal na ginawa ni Marahuyo, ang pagdurog sa lason, ang masamang bulong sa kanyang biyenan. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang hinala ay totoo. Mas malala pa sa kanyang inakala. Ang kanyang mga luha ay hindi na lang para sa sarili, kundi para sa kalagayan ng kanyang minamahal na donya. "Ano po ang plano ninyo?" tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay nagbago. Ang lungkot ay napalitan ng determinasyon. "Hindi ko ito kayang mag-isa, Ning." Pag-amin ni Banyuhay, "Kailangan kita. Ikaw ang mas nakakakilala sa takbo ng bahay. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ng lola. Kailangan nating kumuha ng matibay na ebidensya na tatanggapin sa korte." Ang video na ito ay simula pa lang. Dinala siya ni Luningning sa kanilang maliit na tahanan sa loob ng simpleng sala na may sahig na kawayan. Sa harap ng isang maliit na mesa, ang 2 taong nagmula sa magkaibang mundo ay nagsanib puwersa. Ang tagapagmana ng isang imperyo at ang hamak na kasambahay. Mayroon silang itinatagong supply ng balani diwa sa silid ni Marahuyo, sabi ni Luningning. Kung makukuha natin yon ang magiging pisikal na ebidensya. Pero paano ka makakabalik doon? Tanong ni Banyuhay. Pinagbibintangan ka nilang magnanakaw. Hinding-hindi ka na niya papapasukin. May paraan po, sabi ni Luningning. Ang kanyang isip ay nagsisimula ng magplano. Babalik ako para kunin ang huli kong sahod at ang mga gamit ko. Karapatan ko po yon. Gagamitin ko ang pagkakataong yon. Pero kailangan ko ng diversion. Isang bagay na kukuha ng buong atensyon ni Marahuyo. Tumingin si Banyuhay sa kanya. Ngayon ay may halong paghanga sa kanyang mga mata. Sa likod ng maamong mukha ni Luningning ay isang matapang at matalinong babae. "Ako ang bahala doon," sabi ni Banyuhay. Ang kanyang boses ay matatag na. "Sisiguraduhin kong magiging abala siya sa akin." Isang plano ang nabuo sa pagitan ng dampi ng hangin mula sa dagat at sa liwanag ng isang maliit na gasera. Isang mapanganib na plano. Isang plano na kung saan ang buhay ni Luningning ay muling malalagay sa alanganin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang pagbabalik ni Luningning sa Hacienda del Sol ay parang pagpasok sa lungga ng isang leon.
Habang dahan-dahang bumubukas ang malaking tarangkahan, bawat ugat sa kanyang katawan ay naninikip sa kaba. Ang pamilyar na ganda ng hardin at ang karangyaan ng bahay ay tila mayroon na ngayong balabal ng panganib. Handa ka na ba? Tanong ni Banyuhay sa kanya sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece na halos hindi makita na konektado sa kanilang mga telepono. Nanonood si Banyuhay mula sa kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, handang pumasok anumang oras kung magkaroon ng aberya. Opo, senyorito, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay isang pabulong na panalangin. Sinalubong siya sa pintuan ng bagong headmaid, isang babaeng kilala sa pagiging malapit kay Marahuyo. Ang tingin nito sa kanya ay puno ng paghamak. Anong kailangan mo dito? Magnanakaw. Mataray na tanong nito. Kukunin ko lang po ang huli kong sahod at ang mga naiwan kong gamit. Karapatan ko po yun. Matatag na sagot ni Luningning, gaya ng kanilang pinag-usapan. Padabog siyang pinapasok. Pagdating niya sa sala, naabutan niya si Marahuyo, nakaupo sa sofa na parang isang reyna, nagbabasa ng isang fashion magazine. Nang makita siya nito, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Look who's back, sabi ni Marahuyo, hindi man lang inaalis ang tingin sa magazine. Akala ko ay hindi mo na ipapakita ang mukha mo dito. Kukunin ko lang po ang sa akin, senyora, sagot ni Luningning. Sige, pero bilisan mo. Dinudumihan mo ang hangin sa pamamahay ko. Utos ni Marahuyo. Ito na ang hudyat. Mula sa earpiece, narinig ni Luningning ang boses ni Banyuhay. Ako na ang papasok. Maging handa ka. Ilang sandali pa, pumasok si Banyuhay sa sala. Ang mukha ay sinadyang gawing puno ng galit at problema. Marahuyo, we need to talk. Now. Sigaw niya na ikinagulat ni Marahuyo. Mahal? Anong problema? Tumawag ang board of directors. May malaking problema sa isa sa mga bagong investment na pinasok mo. We could lose millions, sabi ni Banyuhay. Winawagayway ang ilang papeles na dala. Ito ang pain. Isang pekeng problema sa negosyo na sadyang ginawa para makuha ang buong atensyon ni Marahuyo, na laging sensitibo pagdating sa pera. Ano? Paanong nangyari yan? Sigaw pabalik ni Marahuyo. Agad na tumayo at kinalimutan na ang presensya ni Luningning. Iyan ang gusto kong malaman. Sumama ka sa akin sa opisina, utos ni Banyuhay. Habang nagtatalo ang dalawa papunta sa aklatan, ito na ang pagkakataon ni Luningning. Bawat segundo ay mahalaga. Mabilis ngunit tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag, diretso sa master's bedroom. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis na tila sasabog na ito sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa walk-in closet. Lumuhod at maingat na binuksan ang lihim na sahig. Naroon pa rin ang garapon. Kinuha niya ito. Ngunit ang plano ay hindi lang kunin ito. Kailangan niya itong palitan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang kaparehong garapon na may lamang mga dinurog na dahon ng ordinaryong tsaa. Isang perpektong kopya na inihanda nila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasagawa ang pagpapalit. Inilagay niya ang pekeng garapon sa lihim na kompartimento at maingat na isinara ito. Ang totoong ebidensya, ang garapon na may bala ni Diwa, ay mabilis niyang isinilid sa isang bayong na dala niya sa ilalim ng kanyang mga damit. Nakahinga siya ng maluwag, nagawa niya. Ngunit nang patayo na siya, narinig niya ang sigawan sa ibaba na biglang tumigil. Pagkatapos ay narinig niya ang mabilis na mga yabag paakyat sa hagdan. Paparating na si Marahuyo. Walang oras para tumakbo. Ang tanging nagawa ni Luningning ay ang pumasok sa loob ng malaking aparador ng mga damit, sa likod ng mga mamahaling bestida ni Marahuyo, at isinara ang pinto ng dahan-dahan. Nag-iwan lang ng 1 milimetrong siwang para makita ang labas. Bumukas ang pinto ng walk-in closet. Pumasok si Marahuyo. Ang mukha ay namumula sa galit. Mukhang hindi nito nagustuhan ang pag-uusap nila ni Banyuhay.
Naglakad ito pabalik-balik na parang isang tigreng hindi mapakali. Pinigil ni Luningning ang kanyang paghinga. Ang bango ng pabango ni Marahuyo na nakakapit sa mga damit ay tila nakakasakal. Kinuha ni Marahuyo ang kanyang telepono at may tinawagan. "Alaric? Ako to," sabi niya. Ang boses ay puno ng panggigigil. "May problema. Nagiging mainitin ang ulo ni Banyuhay. Kailangan na nating tapusin ito. Ngayon na." May sandaling katahimikan. Mamayang gabi, pagpapatuloy ni Marahuyo at ang mga sumunod na salita ay nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Luningning. "It's a family dinner. Ipapainom ko sa kanya ang huling dosis. Isang dosis na siguradong magpapatumba sa kanya ng tuluyan. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat." Mula sa siwang ng aparador, nakita ni Luningning ang isang demonyong nangiti sa mga labi ni Marahuyo. Ang hapunan mamayang gabi ay hindi lang isang simpleng pagtitipon. Ito ang magiging gabi ng paghatol. At ang buhay ni Doña Maharlika ang nakataya. Ang hapagkainan ng mga Del Sol ay napupuno ng karangyaan. Kumikinang ang mga kubyertos na pilak sa ilalim ng ilaw mula sa aranyang kristal. Ang mga pagkain ay masasarap at sagana. Ngunit ang hangin ay mabigat, siksik sa mga hindi masabing salita at mga pinipigilang emosyon. Para kay Banyuhay, ang bawat tunog, ang kalansing ng tinidor sa plato, ang lagitik ng yelo sa baso, ay parang bomba na malapit nang sumabog. Nakaupo si Doña Maharlika sa dulo ng mesa, isang reynang walang kaharian. Ang kanyang mga mata ay blangko at nawawala sa kawalan. Sa kanyang tabi ay si Marahuyo, ang perpektong larawan ng isang mapagmahal na manugang. Inaasikaso ang bawat pangangailangan ng matanda. Ngunit sa mga mata ni Banyuhay, ang bawat haplos ni Marahuyo ay haplos ng isang ahas. Ang bawat ngiti ay ngiti ng isang demonyo. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamao ni Banyuhay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang umarte. Kailangan niyang hayaan ang bitag na magsara sa sarili nito. "Kumain pa po kayo, Mama. Ipinagluto ko po kayo ng paborito ninyong paella." Malambing na sabi ni Marahuyo, naglalagay ng pagkain sa plato ng matanda. Pinanood ni Banyuhay ang eksena at isang matinding galit ang kumulo sa loob niya. Ang babaeng ito, na dahan-dahang pumapatay sa kanyang lola, ay may lakas ng loob na magpanggap na nagmamalasakit sa harap ng lahat. Pagkatapos ng pangunahing putahe, tumayo si Marahuyo, isang ngiti ng tagumpay, ang mababakas sa kanyang mukha. Ito na ang huling akto ng kanyang dula-dulaan. At para po sa pinakamamahal kong ina, para siguradong maging mahimbing ang kanyang tulog, anunsyo niya sa lahat, "Hayaan niyo po akong ihanda ang kanyang espesyal na tsaa." Naglakad siya papunta sa isang maliit na mesang may nakahandang silver tea set. Kinuha niya ang garapon na naglalaman ng pekeng halamang gamot na itinanim ni Luningning. Hindi niya alam na ang tunay na lason ay wala na roon. Ngunit para kay Banyuhay, ang mismong kilos ay ang krimen, ang intensyon, ang pagtatangka. Maingat niyang binuksan ang garapon, kumuha ng ilang piraso at inilagay sa tetsyera. Binuhusan niya ito ng mainit na tubig. Ang ordinaryong amoy ng tsa ay kumalat sa silid. Ngunit para kay Banyuhay, amoy kamatayan pa rin ito. Hawak-hawak ang tetsyera. Lumapit siya kay Doña Maharlika. Itinaas niya ito. Handa nang ibuhos ang laman sa tasa ng matanda. Isang espesyal na tsaa para sa pinakamamahal kong ina. Ulit niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Banyuhay ang refleksyon ng ilaw sa kumikinang na tetsyera. Nakita niya ang walang malay na mukha ng kanyang lola at nakita niya ang tagumpay sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi na niya kaya. Huwag! Ang isang salita ay pumunit sa katahimikan ng silid. Isang salitang malakas, matigas, at puno ng kapangyarihan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya.
Ang kamay ni Marahuyo ay natigilan sa ere. Dahan-dahang tumayo si Banyuhay mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha, na kanina'y kalmado, ay isa na ngayong maskara ng malamig na galit. Naglakad siya papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat. Banyuhay, mahal, anong problema? Naguguluhang tanong ni Marahuyo. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang tetsera mula sa nanginginig na kamay ni Marahuyo. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay ibinalik ang kanyang matalim na tingin sa kanyang asawa. Marahuyo, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bakit hindi mo sabihin sa lahat kung ano talaga ang laman ng tsaa na yan? Namutla si Marahuyo. Ano bang sinasabi mo? Tsaa lang yan. Ang espesyal na tsaa na inireseta ni Dr. Silakbo. Talaga ba? Tanong ni Banyuhay. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. O baka naman dapat nating itong tawagin sa tunay nitong pangalan? Balani Diwa. Ang laso na unti-unting pumapatay sa isipan ng lola ko. Sa pagbanggit ng pangalan, ang kulay sa mukha ni Marahuyo ay tuluyang naglaho. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nasisiraan ka na ba? Siguro ay dala lang yan ng stress sa trabaho. At paano mo nalaman ang pangalang yan? Siguradong ang magnanakaw na si Luning Ningning ang naglagay ng mga kasinungalingang yan sa isip mo. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng dining hall. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang presensya ay sumisira sa karangyaan ng lugar. At sa likod nila, payapang naglalakad, ay si Luningning. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, naroon ang tapang at paninindigan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang garapong salamin. Ang tunay na garapon na naglalaman ng tunay na Balani Diwa. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ito po ang ebidensya. Deklara niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang pagpasok ni Luningning kasama ang mga pulis ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong Hacienda del Sol. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulungan ng pagkabigla mula sa mga kamag-anak na naroroon. Ngunit ang lahat ng ingay ay nahigitan ng isang nakabibinging sigaw. Isang patibong! Isa itong patibong! Sigaw ni Marahuyo. Ang kanyang magandang mukha ay nag-iba na. Nababalot ng galit at desperasyon. Itinuro niya si Luningning. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang naglagay niyan dyan. Isa siyang magnanakaw at sinungaling. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Sinubukan niyang tumakbo papalapit kay Luningning, ngunit mabilis siyang hinarang ng isang pulis. Senyora, manatili lang po kayo dyan. Mahinahong sabi ng pulis, ngunit may bigat sa kanyang boses. Banyuhay, mahal, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Marahuyo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang simpatiya. Tingnan mo ang ginagawa nila sa akin, sa asawa mo. Ngunit ang mukha ni Banyuhay ay hindi na matinag. Ang lalaking minsang naging bulag sa kanyang mga kasinungalingan ay wala na. Tapos na ang pag-arte, Marahuyo. Malamig niyang sabi. Itinaas niya ang isang remote control at pinindot ito. Isang malaking flat screen TV na nakatago sa likod ng isang painting sa dingding ang biglang umilaw. At sa screen, isang malinaw na video ang nagsimulang umandar. Ang silid-tulugan ni Doña Maharlika. Si Marahuyo, na nag-aakalang walang nakakakita, ay kumukuha ng isang malaking piraso ng Balani Diwa. Ang panggigigil sa kanyang mga kamay habang dinudurog niya ito. At ang kanyang malupit na bulong. Kaunting tiis na lang, Mama. Mapapasa akin din ang lahat. At pagkatapos, maaari ka nang magpahinga ng tuluyan. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa buong silid. Ang video ay isang hindi mapapasubaliang patunay. Ang bawat salita, bawat galaw, ay nasaksihan ng lahat. Ang maskara ni Marahuyo ay tuluyang natanggal. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito.
Napasandal si Marahuyo sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Wala na siyang masabi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkagapi. Sa gitna ng kaguluhan, isang sasakyan pa ang dumating. Pumasok ang dalawang detective at kasama nila ang isang lalaking nakayuko at nanginginig. Si Dr. Alaric Silakbo. Nang makita niya si Marahuyo at ang video na umaandar sa screen, alam niyang tapos na ang lahat. Nang tanungin siya ng mga pulis, hindi na niya kinailangan pang pilitin. Ang lahat ng kasinungalingan ay bumuhos mula sa kanya na parang isang maruming ilog. Totoo po ang lahat. Pag-amin niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang plano, ang bala ni Diwa, ang pagtatangkang kontrolin, ang yaman ng mga Del Sol. Lahat ng yon ay totoo. Ikinuwento niya ang kanilang masamang balak, ang kanilang mahabang kasaysayan ng panloloko, at ang mga utang na nagtulak kay Marahuyo na gawin ang lahat. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Marahuyo. Posasa na siya! Utos ng hepe ng mga pulis. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Asawa ako ni Banyuhay del Sol. Huling sigaw ni Marahuyo habang pinupusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likuran. Lumapit sa kanya si Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na awa at pagkadismaya. Hindi na ngayon, mariin niyang sabi. Habang inilalabas si Marahuyo ng hapagkainan, ang babaeng minsan ay reyna ng tahanan, ngayon ay isang kriminal na papunta sa kanyang selda. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Banyuhay. Hindi ito isang tingin ng pagsisisi, kundi isang tingin ng purong pagkamuhi. Isang pangako ng paghihiganti. Nang mawala na sila, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit nag-iwan ito ng isang malalim na sugat. Nilapitan ni Luningning si Doña Maharlika, ang matanda, na tila nagising mula sa isang mahabang bangungot dahil sa komosyon ay nakatingin ng diretso sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, mayroong kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Isang liwanag, gaano man kaliit. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ng pisngi ni Luningning. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng ginang. Salamat! Isang salita lang yon, halos isang bulong. Anak! Ang salitang iyon na binitawan ng may buong pagmamahal, ang siyang nagpabuhos sa lahat ng luhang pinigilan ni Luningning. Niyakap niya ang kanyang alaga, at sa yakap na yon, naramdaman niya ang ginhawa. Ang hustisya, sa wakas, ay nakamit na. Ang katotohanan, sa wakas ay naghari. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at mabigat na anino na minsay bumalot sa Hacienda del Sol ay unti-unting napawi at pinalitan ng isang bagong init at liwanag. Ang mga kurtina na dating laging nakasara ay bukas na ngayon. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin mula sa mga hardin ng Tagaytay. Ang paggaling ni Doña Maharlika ay isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na proseso. Sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor at, higit sa lahat, sa pag-aalaga na puno ng pagmamahal, ang dating blangkong titig ay napalitan na ng mga ngiti. Nakaupo siya ngayon sa kanyang wheelchair sa gitna ng hardin ng mga rosas, ang paborito niyang lugar, habang tinutulungan ni Luningning na gupitin ang mga lanta ng bulaklak. Ang gandang umaga, hindi ba, Ning? Sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Hindi pa bumabalik ang lahat ng kanyang alaala, ngunit ang mahalaga, ang kanyang diwa, ang kanyang tunay na pagkatao ay nagbabalik na. Napakaganda po, Doña Maharlika. Sagot ni Luningning, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Banyuhay. Ang bawat tawa mula sa kanyang lola ay musika sa kanyang pandinig. Isang paalala ng milagrong dulot ng katapatan at tapang. Si Marahuyo
at Dr. Silakbo ay nahatulan na ng mahabang pagkakakulong. Ang hustisya ay naibigay, ngunit ang proseso ng paghilom ng pamilya ay nagsisimula pa lamang. Si Banyuhay ay isa ng ibang tao. Ang dating malamig at malayo na CEO ay natutong unahin ang kanyang pamilya. Ipinagpatuloy niya ang pamamahala sa kanilang mga negosyo, ngunit ngayon, mayroon na siyang bagong pananaw. Isang pananaw na mas nagpapahalaga sa tao kaysa sa tubo. Lumapit siya sa dalawa. Mukhang masaya ang mga hardinera ko ngayon. Bati niya. Siyempre naman, apo. Sagot ni Doña Maharlika. Tinutulungan ako ng aking paboritong anak. De isang tingin ng pasasalamat ang ibinigay ni Banyuhay kay Luningning. Isang tingin na puno ng mga salitang hindi niya masabi. Naglakad-lakad sila sa hardin habang ang isang nurse naman ang umasikaso sa matanda. Ning, simula ni Banyuhay, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat. Iniligtas mo hindi lang ang lola ko, kundi ang buong pamilya namin. Ang buong kaluluwa ng hasyendang ito. Ginawa ko lang po ang tama, senyorito. Mahinang sagot ni Luningning. Huwag mo na akong tawaging senyorito, sabi ni Banyuhay. Banyuhay, obay, kung gusto mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang bagay na bihirang makita noon. At may gusto sana akong hilingin sa'yo. Huminto sila sa paglalakad. Tumingin si Luningning sa kanya. Naghihintay. Ayoko nang bumalik ka bilang kasambahay dito, Ning, sabi ni Banyuhay. Gusto kong manatili ka. Bilang tagapamahala ng Hacienda del Sol, bilang isang kaibigan, bilang isang kapamilya, ikaw ang nararapat sa posisyong yan. Ikaw ang may tunay na puso para sa lugar na ito. Ang alok ay nagpagulat kay Luningning mula sa isang hamak na katulong na halos itaboy. Ngayon ay inaalok siya ng isang posisyon ng tiwala at respeto. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng ligaya. Isang malaking karangalan po. Banyuhay, sabi niya, binibigkas ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Sa pagtanggap niya, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanilang dalawa. Habang pinagmamasdan nila ang hasyenda, hindi na ito isang lugar ng madilim na sikreto, kundi isang tahanan na muling isinilang sa katotohanan. Tumingin si Banyuhay kay Luningning na ngayon ay marahang hinahaplos ang isang usbong ng rosas. Nakita niya hindi lang ang babaeng nagligtas sa kanila, kundi ang isang babaeng may pambihirang lakas at busilak na puso. Ang pangalan nitong Luningning, isang marahang kislap, ay ang eksaktong naglalarawan sa liwanag na dinala nito sa madilim nilang buhay. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng bagong umaga sa Hacienda del Sol, naramdaman ni Banyuhay na ito ay hindi lang pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ito rin ay maaaring ang simula ng isang bago at mas magandang kwento. Isang kwento ng pag-ibig na isinilang mula sa abo ng kasinungalingan at pinatibay ng hindi matatawarang katapatan. Isang kwentong ngayon pa lang nagsisimulang mamukadkad tulad ng mga rosas sa kanilang harapan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang katapatan ay isang kayamanang hindi mananakaw at ang tapang ay madalas na matatagpuan sa mga pinakatahimik na puso. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Luningning at ng pamilya del Sol ay simple ngunit makapangyarihan. Walang halaga ang anumang yaman o kapangyarihan kung ito ay itinatag sa kasinungalingan at panlalamang. Ang tunay na pundasyon ng isang masayang buhay at matatag na pamilya ay ang integridad, pagmamahal, at ang kakayahang manindigan para sa tama, gaano man ito kahirap. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Luningning? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!